Marami sa ating mga paranormal expert at sa ating mga ghost hunter, maging sa mga ghost explorer, ang hindi nakakaalam sa tunay na kalagayan ng mga elemento at ng espiritu. At higit sa lahat, hindi nila lubusang alam na iba ang mga elemento sa mga demonyo o sa mga diablo. At ang akala nila, kumo sinabing kampo ng kadiliman, saklaw na ng kampo ng kadiliman itong mga elemento. At ang pangalam din nila, kampon din ni Satanas itong mga elemento. Subalit ang hindi nila alam, magkaiba ang status ng dalawang ito. Yan ang ating aalamin sa paksa na ating tatalakayin. Magandang hapon sa ating lahat, mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Muling bumabati ng isang magandang hapon. Gano'n mga idol, shoutout sa inyong lahat dyan sa mga kayong panig ng ating bansa naroon. Nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan at binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hindi ko man mabanggit isa-isa ang inyong mga pangalan, mga idol, ay binabati ko kayong lahat. Ngayon, tuloy natin ang ating paksang tatalakayin. Lilinawin ko lang, mga idols, yung kalagayan nitong magkaibang uri na ang akala ng karamihan sa atin, ang lahat ng ito ay kampo ng kadiliman at ni Satanas. Ang mga elemento, mga idol, tandaan nyo, kasabay ng paglalang ng Diyos ang mga elemento sa mga anghel sa sangkalangitan. Gayon din sa mga nilalang sa lupa. Kaya hindi saklaw ng kapangyarihan ng diablo ang kapangyarihan nitong mga elemento. Bagamat may sariling kapangyarihan ng mga ito, hindi ito saklaw ng kapangyarihan ng diablo. Dahil ang diablo, ito ang pinahirang kerubin na kasabay ng mga anghel sa taas na inihasik sa lupa, itinapod dahil nagmataas. Yan si Satanas. Hindi kagaya ng mga elemento, may sarili itong mundo at may sarili itong kalagayan. At itong mga elemento, mga idol, sa totoo lang, pagdating ng takdang panahon, kasama itong pasusukuin sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kagaya ng diablo, ni Satanas, hindi na kailangan pasukuin dahil yan ay nakalaan na sa araw ng paghuhukom sa dagat-dagatang apoy. Pero itong mga elemento, pasusukuin to sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. Yan ang kaibahan ng mga elemento sa diablo. Ang diablo hindi pasusukuin dahil nakalaan sila, nakataan sila sa parusa. Hindi kagaya ng mga elemento, pasusukuin ito. Kaya ang ating mga paranormal expert, akala nila pagsapit ng dilim, yung mga nagdipa ng mga elemento o mga engkanto dyan at kung ano-ano pa, mga tikbalang, kapre, etc. Mga duwende na yan, mga laman lupa, akala nila kampo niya ni Satanas at kampo ng kadiliman. Pero hindi nila alam, hindi po yan. May sariling mundo yan. Dangan nga lang, napapadpad yan sila dito sa atin dahil meron silang lagusan.
Ang Diablo walang lagusan. Talagang itinapon sila dito sa lupa para maggasik ng lagim. Ganon mga idol. Kaya yan, nililinaw lang natin sa paksa ng ating tinatalakay dahil kasi nga marami ang hindi nakakaalam dyan. Marami tayong paranormal expert pero hindi nila alam ang punot dulo. Oo, totoo yan. Kasi nga akala nila kung nagkakasik din ng lagim, itong mga elementong ito o namiminsala, namimirisyo, alagad ng Diablo. Hindi po. Ang Diablo may sariling alagad. May sarili siya mga anghel na kasama niyang itinapon dito sa lupa. Na yun ang kanyang mga alipore. Pero yung mga elemento na yan, kayang pakilusin ng Diablo dahil mas higit ang kapangyarihan ng Diablo kaysa sa kanila. O, kaya kung gustong pakilusin ng Diablo yan, mapapakilos yan. Walang magagawa sa Diablo yan kasi higit ang kapangyarihan ni Satanas kaysa sa kanila eh. Nagmataas ngayon eh, gusto makipantay sa Diyos eh. Magawa, tama. Kaya yan, napagkukwentuhan lang natin dahil marami na tayong napapanood ng mga ghost exploration, ghost hunter at mga paranormal expert, iisa ang kanilang pagkaalam sa mga elemento at mga masamang espiritu. Yan mga masamang espiritu, likayan ng Diablo. Yan ang alagad ng Diablo. Ang alagad ng kadiliman o kampo ni Satanas, tulad ng mga aswang na yan, yung mga halimaw na yan, at mga iba pa, ng mga kauri niya, na dumalapa ng tao, na sabik sa dugo. Yan ang mga alagad ni Satanas. Pero ang elemento hindi. Hindi niya alagad yan. May sariling kaharian yan. May sariling mundo yan. At tatlong uri ang mga engkanto. Puti, nabanggit ko na yan. Itim at pula. O, yan. Kaya nga mga idol eh, hindi man ako katulad ng ating mga sikat na mga paranormal dyan o mga ghost hunter o ghost explorer, hindi tayo mapaglilihiman na ganyang uri ng mga paksa. Dahil nga, nabanggit ko na nga sa inyo nung ako'y nasa panahon pa ng pagpipintura, dahil dati akong pintor eh. Ang mga pinipinturahan namin, yung mga nire-renovate na bahay, kaya nakaka-encounter din kami ng mga ganyan dahil sa mga renovation, abandonadong bahay na nire-renovate, marami niyan. Nakaka-encounter kami ng ganyan. At kaya naman ako natuto sa ganyang bagay dahil nga nabanggit ko na rin, dati akong kasama nung bayaw kong paranormal sa siyang dalubasang albularyo. Pumupuksa yan. Walang matigas, walang ano dyan. Pag yan bayaw ko, nakaharap yan. Kahit Diablo. Alporis ng Diablo. Yan. Kaya, dyan ako natuto sa ganitong mga sistema. At dyan ko rin nalaman na magkaiba pala. Oo. Kaya yan naman ang nais nating ipaunawa doon sa ating mga ghost hunter, mga ghost explorer. Lalo na doon sa ating mga yung tinatawag na paranormal expert. Na nung panahon nung mga unang panahon pa, kagaya ng panahon ng bayaw ko, hindi pa uso yung gadget. Walang gadget. Sariling kaisipan, instinct, pakiramdam, at kakayahan. So, wala yung gadget. Ganon mga idol. Kaya ako, bagamat nauso yung mga gadget, hindi ako naniniwala dyan sa gadget na yan. O, kasi yan, electromagnetic yan eh. O, at ang unang nasasagap niya, kung may mga kuryente malapit doon sa pinag-exploran nyo, yan ang malimit, masagap niyan. At yung mga kapwa niya, aparato. Kahit abandonadong bahay yan, kung may electricity sa lugar na yan,
walang sablay na masasagap nila yung magnetic ng electricity. Yan, masasagap din yan yung mga elemento, tulad ng mga engkanto na yan, mga kung ano-ano mga laman lupa na yan, masasagap din yan kasi may sariling anyo yan eh. May sariling likas na anyo ang mga yan. Bagamat hindi nakikita ng ating mga normal na mata, meron yan. Oo. Hindi kagaya ng espiritu, wala. Pag hindi inanyuhan yung imahe nung namatay, walang anyo ang espiritu eh. Sinabi nga ng ating Panginoon si Kristo yan. Ang espiritu'y walang laman at mga buto na gaya ng nakikita nyo sa akin. Oh. At ang espiritu nagmula yan sa Diyos. Pag ang espiritu ng mga diablo, kaya nga tinapon sila sa lupa eh, nagmataas. Oh, espiritu natin. Kaya yung mga espiritu na yan, nabanggit ko na sa mga una kong video, gumagamit lang yan ng katawan ng tao para makapagpagalaw ng anumang mga bagay. At kung gustong manakit, mananakit yan. Pero kung wala silang masasapian o masasanibang nilalang na may buhay, wala yan silang magagawa. Oo, hindi ka kaya magpakilos ng anumang bagay yan eh. At yan, magpakita man sa iyo yan sa kung anong anyo, nung namatay, hindi mo yan mahahawakan at hindi ka rin niya mahahawakan, hindi nga yun makakapanakit eh. At split seconds, mawawala sa harap mo yan. Maglalaho yan sa harap mo. Pagpakita sa iyo yan, huwag ka lang matinag, titigan mo siya maigi. Isang kisap mata, mawawala sa harap mo yan. Hindi kagaya ng elemento, pag yan nagpakita sa iyo, hanggang sa bahay mo. Pag nagustuhan ka niya, susundan ka. Oo, pipirwisyoin ka, pati pamilya mo. Yan lang mabigat niya sa mga elemento. Pero ang espiritu, hindi yan pwedeng bumuntot sa iyo. Hindi ka bubuntutan yan kasi lalo't alam na meron ka rin taglay. Hindi yan. Kaya malimit nga natin sabihin sa ating mga idol dyan na mga nag-ghost explore, eh, ang ingatan nila yung mga elemento. Huwag yung masamang espiritu. Pero yung diablo, si Satanas, yan talaga, may kakayahan yan. Oo. May kapangyarihan yan eh. Ano mang naisin yan, ano mang gusto yan, magagawa yan eh. Kaya nga, ultimo itong mga elemento, saklaw niya ang kapangyarihan yan, kaya niyang daigin yan eh. Hindi siya kayang tinagin yan. Pero pag ikaw, meron ka rin alam din ni Satanas yun, kung meron kang alam. Kung meron kang kakayahan. At kapag laman niyang may kakayahan ka, hindi yan siya basta-basta Eh, pag nasubukan mo lang, puksain mo yung mga aliporis niya na pinapakilos niya eh. Mangingimi rin sa'yo yan eh. Oo. Kaya ganon. Tayo naman, mga idol, nagkukwentuhan lang tungkol sa mga ganyang bagay kasi yan talaga ang linya ng inyong lingkod sa bahagi ng mga ganyang uri ng kababalagan. Ngayon, balikan natin yung mga iba nating ghost hunter na yung iba yung mukbang eh, sa mga abandonadong lugar na pinag-explore nila eh. Totoo yun na saan mang abandonadong lugar o building man yan o bahay, lalo't haunted, may mga nagpaparamdam talaga dyan. May mararamdaman ka dyan at may magpapakita sa iyo dyan. Oo. Kung imahe nung namatay, ang magpapakita sa iyo, diablo may lalang. Lalang na masamang espiritu yon. Pero pag may nagpakita sa iyo, kakaibang anyo, hindi yon. Elemento yan. Kasi ang mga elemento, sa tunay nilang anyo, nakakatakot din. Oo. Kagaya ng tikbalang. Oo. Nakakatakot yan. Yung mga kapre na yan.
Di ba? Yung mga duwende. Yung mga elemento yan eh. Mga laman lupa. Hindi kagaya ng alagad ni Taning. Ang number 1 alagad ni Taning na nakakatakot. Yung halimaw, yung aswang, yung mga mangkukulam, manggagaway, yan ang mga alagad ni Taning. Alagad ng kadiliman yan. May mga mahikang itim yan eh. Oo. At daig nga niyan ang mga elemento. Kasi nga, yung kapangyarihan nila, masigit eh. Ganon. Yun, nililiwanag lang natin at nililinaw natin dahil nga, maraming hindi nakakaalam sa tunay na sitwasyon. Lalo na yung mga talagang walang alam, umaasa lang sa mga gadget-gadget, lalo yung mga bagong paranormal ngayon. Umaasa lang sa gadget, na kapag gumalaw ang gadget, akala nila espiritu na. Akala nila kung ano na, entity. Yun. Pero hindi natin tinatawaran yung kanilang kakayahan. Oo. Dahil pagdating sa kakayahan, talaga namang bibilib ka sa kanila. Talaga namang may kakayahan sila na mag-explore o mag-ghost hunter. At talaga makikita mo na talaga yung mga bihasa, hindi talaga natatakot. Si Idol Adventure Ducks eh. Matapang yun. Hindi yun kayang takutin ng kung ano-anong mga na elemento o espiritu doon sa lugar na kanyang pinag-i-exploran. Matapang yung taong yun. Gayon din si Master Gala. Marami namang mga ghost hunter talaga na may kakayahan. Sila Ghost Beam. O maging yung mga binabanggit ng ating idol na si Bungo ng mga faking ghost hunter, mga matatapang din. Oo. Kahit ba sabihin natin scripted yung ginagawa nila eh. Di ba nakakatakot yun? Gaya nung napanood ko, Abandonadong Puninaria. Oh, sipin mong si Jenik the Creepy, pumasok siya doon sa kabaong ng mga ilang minuto. Pinakiramdaman niya yung loob ng kabaong ba? Abandonadong Puninaria yun. Ganon din naman yung isang ghost hunter, ghost explorer. Pero siya kamuntik na dahil hindi niya mabuksan yung kabaong. Muntik na siyang biruin ng masamang espiritu doon. Oh. Yan sinasabi ko, kung scripted man ang inyong ginagawa, kapag tinutuhanan ng Diablo yung ginagawa nyo, may peligro. Kagaya nun. Oh, di ba? Pumasok siya, tagalan siya bago niya mabuksan yung kabaong. Yan yung mga ganung mga ghost hunter na sinasabi ni Idol Bungo na peke. Kung isa lang ang papasok sa loob ng abandonadong bahay o haunted house, may mga aliporis yan sa labas. O may mga kasama yan na nakaantabay. Just in case may mangyayari, sasakluluhan nila. Hindi naman papasok mag-isa yun sa loob eh. O lalo't sinasabing ganun kung peke man sila o scripted na nagsosolo explore. May kasama yon. Tsaka isa pa yung mga idol, yung porter guys na nanggagaya ng itsura. Yan, lalang naman sa mga espiritu yan. Nananakit yan. Oo, at yan mismo, Diablo yan eh. Yung poltergeist, hindi yan basta-basta imahin ng namatay o nung sino mang namatay dyan sa lugar na yan. Gagayahin yung anyo. Yung nga, sabi nga ni Ed Caruwag, yung idol natin, kapag tunay na Diablo ang nakaharap nyo, delikado. May kakayahang manakit yan, kaya kang hawakan yan, kaya kang pigilan. Oh, nangyari nga sa kanya yan, napanood ko yung explore niya na yun eh. Oh, siya mismo sinabi niya, hindi siya nakakilos, hinawakan siya.
Diablo yun, tunay na Diablo yun. Hindi yun masamang espiritu na inanyuhan lang. Diablo talaga yun. At hindi rin yung elemento. Kasi ang Diablo, si Satanas mismo, kapag yan ang nakaharap mo at mahina-hina ka, pupuksain ka niyan. Oo. Eh, si Idol Ed di ba? Sinabihan siya na pag bumalik ka pa rito, susunod na kita. Ganon. Kaya ang ginawa ni Idol Ed, nagsama siya, pagbalik niya roon, nagpalakas muna siya, pagbalik niya, nagsama siya ng pastor yata yun. O, inispekitik yung buong lugar, yung buong area. Pero kung mahina-hina din yung pastor na yon, at nadaig ni Satanas yun, baka dalawa silang natigok doon. Hindi ko lang alam kung anong pastor yun, kung anong reliyon, pastor ng reliyon. Pero yung may mga pastor naman talaga, mga ministro ng mga reliyon, talaga matitindi rin. Oo, nangahawak sa Biblia. Kasi may mga salita sa Biblia na pinangingilagan ng Diablo. O na pag yun ang binanggit, ilagang Diablo ron. Hindi niya kayang kontrahin yun. Hindi niya kayang sawatahin yun. Salita ng Diyos yun So, wala nang hihigit pa sa salita ng Diyos. Di ba? Sabi nga sa Biblia ang salita ng Diyos matalim pa sa pinakamatalim na anumang bagay na nakamamatay. Tulad ng mga kutsilyo o itak, tabak. Tumatagos nga raw yan hanggang sa kaibuturan. Yan ang kinakatakutan ng Diablo. Yung salita ng Diyos. Pag ginamit ng mga ministro at mga pastor yan, ilagang Diablo dyan. Kaya nga, ang ginawa ni Ed Caluwag, nagsama siya ng pastor. Kaya medyo, hindi man nila lubusan na palayas yung Diablo ron, kumalma. Ito yun mga idol. Pag ang tunay na Diablo nakaharap mo sa abandonadong lugar na pinag-i-explore nyo, na kayo magagawa dyan. Yung nga sinasabi ko, pag tinutuhanan ng Diablo, yung scripted na ginagawa nyo, baka kayo mismo mataranta. Pero mga elemento, mga idol, pag marunong ka, napakadali lang sumpuin yan. At mahina ang kakayahan yan. Madalain yan. Pag napatikim mo yan minsan, hindi na ulit yan Oo, hindi na. Hindi ka kaya ng mga aliporis ng Diablo, alagad ng kadiliman, kagaya ng mga mangkukulam na yan, mga manggagaway. Makulit yan. Oo. Hindi yan madalain. Papangakuhan ka lang yan. Tapos, pagtalikod mo, bibirahin ka niyan. Hindi kagaya ng mga elemento, pag yan ang namiwisyo at nahawakan ng marunong, hindi na ulit yun. Eh, nangyari na sa akin yan, idol Oo, yung best friend ng pinsang ko nakasunadahan ng elemento, nakasunadahan ng engkanto Buong barkada pa. Ang sabi nga, iisa-isahin ko kayo, uunahin kita. Nung datnan ko yun, inaapoy na ng lagdat Pero nung hawakan ko siya, ang sabi ko sa kanya, makikibalita na lang ako bukas kung buhay ka pa. Pero sabi niya, nung kamustahin ko siya, binalikan ko kinabukasan, maaga pa raw nagising. Nagpunta ng Baclaran, nagsimba. Bilang pasalamat yata sa nakaligtas siya ng gabi yun. Kasi sabi sa kanya, hindi ka naabuti ng umaga. Yung araw na yun. Kaya takot siya. Gusto nga, doon ako matulog sa tabi niya Pinaharam ko ng gamit yun, inihipan ko yun, isprekitik ko yun. Tapos sabi ko, makikibalita na lang ako bukas kung buhay ka pa. Napuntahan ko kinabukasan Maaga para umalis, nagsimba. Nakita kami nung hapon ulit. Kinamusta ko. Ang sabi niya, Kuya Boy, pag alis mo, nakatulog ako, nagpakita siya sa panaginip ko. Nagpakita daw sa panaginip niya. Ang sabi raw sa kanya, maswerte ka, may humawak sa'yo. Hindi na kita gagambalain.
Ganun ang mga elemento, mga idol. Kapag nakita nilang may matinding humahawak doon sa kanilang pinerwisyo, bibitaw yan. Oo, bibitaw yan. Kasi alam ng mga elemento o ng mga engkanto kung gaano kalakas ang kakayahan mo. At kung mahina ka, ikaw ang uunahin yan. Oo, ikaw uunahin yan. Ganun ang mga elemento. Eh, nakita ng elemento siguro na hindi niya ako kaya. Oh. Pero kung hindi niya tinigilan to, kinabukasan, sisiptakin ko yun eh. Papatawag ko sa kanya, tawagin mo. Oh. Pag nagpakita sa kanya yun, pag sinabi ko ituro mo, at inihipan ko daliri nun eh. Yan, mga elemento, alam nila ang mga taong may kakayahan kung kaya rin nila o hindi. Pero pag kaya nila, ikaw ang uunahin na umahawak sa kanya. Kaya sabi raw eh, mapalad ka, may umawak sa'yo. Pati ang mga kasama mo, hindi ko na sila gagambalain. Kasi alam nung elemento, pag pinerwisyo, yung mga kasama niya, alam nung elemento na bubeltahan siya. Siyempre, hinawakan ko na siya eh. Oh, ay mga kasama niya, sabi raw, isa-isahin sila. Ganun mga idol, tayo naman, nagkukwentuhan lang tungkol sa mga ganyang bagay, eh, hindi naman tayo katulad ng mga idol natin dyan na ghost hunter, pero sa karanasan, eh, may karanasan tayo. Hindi tayo bagito dyan. Di ba, tama? Yan, kaya nga, tayo mga idol, kwentuhan lang naman yung atin, pero may makukuha kayong ika nga eh pakinabang. O, meron kayong makukuha ang idea, may makukuha kayong pwede nyo magamit. O, tandaan nyo mga idol, nabanggit ko na yan, uulitin ko na naman, mag-iingat kayo sa inyong ginagawa. O, kasi nga baka maka-encounter nyo yung kagaya nung naka-encounter ni Idol Ed. Mahirap yun. Pupuksain ka nun. Oo, kahit may kakayahan ka at pag alam niyang mahina ang kakayahan mo, sigurado, may paglalagyan ka, idol. Yan. Advice ko na naman doon sa ating mga idol na ghost explorer, ghost hunter, at iba pa. Mga paranormal expert. Yan, sana natutunan nyo at nalaman nyo na hindi iisa yan. Magkakaiba yan sila. Magkaibang elemento sa mga masamang espiritu at sa diablo. Magkakaiba. Hindi yan magkakasama. Hindi yan iisa. Na sinasabi nila na kampo ng kadiliman. Hindi po. Kasi ang mga elemento, anumang uri ng elemento yan, kasamang pasusukuin yan sa ilalim ng paa ng ating Panginoong Jesucristo. Hindi kagaya ng mga alagad ng diablo. Hindi na papasukuin yun. Diretso na yun. Pagdating ng takdang panahon, araw ng paghukom, diretso sa parusa yun. O, diretso yun. Kung paano dumiretso si Satanas sa parusa, ganon. Yung kanyang mga alagad. Hindi kagaya ng mga elemento, pasusukuin yan. O, kasi, dila lang yan eh. Kasamang dila lang yan. Kasabay nga yan ng mga anghel sa langit na nilalang. O, di ba? O, bueno ha. Salamat ng marami at kahit pa paano ay sinamahan nyo kung sa maikling kwentuhan natin ito. At sana may mga kahit konti may natutunan kayo. At kung mayroon kayong mga comment at katanungan, lagay nyo lang dyan sa comment section para matalakay natin sa mga susunod nating video. Okay no ha mga idol. Muli, binabati ko kayo ng isang magandang hapon. Hanggang sa muli. Paalam!